Patuloy na isinusulong ng Commission on Higher Education ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon sa bansa. Paliwanag ng ahensya, bukod sa makatutulong ito para sa kasanayan ng mga profesional, magbibigay daan ito sa pagbubukas sa komersyo, lalong-lalo na sa papalapit na ASEAN integration. Para sa detalye, balita mo kami, Emil Carion. Sa papalapit na pagbubukas ng komersyo sa mga ASEAN member nations ay mas kakailanganin ng edukasyon ng susunod na hanay ng mga profesional. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, ang mga globally competitive na kurso ang pundasyon ng matibay na lokal na ekonomiya. Sa maritime kasi, isang issue yun na kailangan matugunan natin yung ating preparations para pumasa tayo sa international audit. Kung kaya't kailangan mag-aral sila ng mabuti at pumili sila ng mga priority courses kung saan mapapakinabangan sila ng ating bansa sa ating national development. Sa direksyon na ito ay lalo pang pinalakas ang mga COE o mga Centers of Excellence, ang mga CODs o ang Centers of Development at ang mga HEI o Higher Education Institutions. Ang mga ito ay matatagpuan sa iba't ibang ng bansa. Dagdag pa rito ang mga SUCs o State Universities and Colleges na tanyag sa mga napapanahong edukasyon. Tulong-tulong ang mga pribado at pampublikong sektor para pandayin ang kagalingang Pinoy. Ang mga nagtapos sa mga eskwelahan sa bansa ay tinitingala sa galing at pagsasanay na pwedeng itapat sa anumang bansang mapa-Asyano, Amerikano o Europeo. Naglaan naman ng ating gobyerno ng about 4.2 billion pesos para yung expansion ng scholarship program natin, Student Financial Assistance, na pinatutupad ng CHED nationwide, subject sa mga guidelines na inaprubahan ng Commission. So kung sila ay pasado at kwalipikado in terms of income levels ng mga magulang, pwede silang maka-avail. Totoong sa panahon ito, talagang napakalaki yung nilaan ng ating pamaraan, ang administration, sa pagtulong sa ating mga kabataang Pilipino. At dito nakita natin na ang DBM, kung maglalaan ng pondo, pwede din palang palawakin to para lalong makatulong sa nakararami. Kaya ang hamon din sa ating mga beneficiaries, sana wag nila sayangin ang pagkakataong ito dahil hindi natin malasasabi kung maulit pa yung napakalaking pondong ito. Kung kaya't kailangan mag-aral sila ng mabuti at pumili sila ng mga priority courses kung saan mapapakinabangan sila ng ating bansa. Sa panahon ng Aquino administration, pinakita ang pinakamataas na degree o antas ng pamantayan sa kagalingan ng edukasyon at lugar ng pagtuturo. Sa bahagi pa rin ng pananaliksik at iba pang mga disiplina ay umangat ang Pinoy. Ang mga nagbibigay ng institutional na pamumuno sa lahat ng aspeto ng pagunlad sa mga tiyak na lugar ng disiplina sa iba't ibang mga rehiyon sa pamamagitan ng ng mga networking arrangements para makatulong na matiyak ang pinabilis na pagbuo ng mas mataas na pang-edukasyong institusyon sa kani-kanilang mga lugar ng serbisyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.